Magandang araw sa ating lahat. Kami nga pala ang huling grupo at ngayon ay tatalakayin namin ang huling unit na pinamagatang pamamahayag sa radyo at telebisyon. Ako nga pala si Arian Grace Chimatas at ngayon ay tatalakayin ko ano nga ba ang pagkakaiba ng print media at broadcast media. Ano nga ba ang print media? Kapag sinabi nating print media, ito isang anyo ng komunikasyon na nakalimbag sa papel o pisikal na binabasa. Ang impormasyon ay pinapahiwatig sa pamamagitan ng mga tekstong binabasa at mga larawan. Bakit nga ba mahalaga ang isang print media? Ang print media ay mahalaga sapagkat nagkakaroon tayo ng sapat na kaalaman hinggil sa mga nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Nalalaman natin kung ano nga ba ang mga kasalukuyang isyu na nagaganap sa ating bansa. Dahil sa ating mga binabasa at nakikita, mas lalo tayong nagiging mulat, mapalabas man o loob ng ating bansa. Narito ang mga iilang halimbawa ng print media. Una, ang dyaryo o pahayagan. Ito ay tumutukoy sa mga nakalimbag na papel na kung saan naglalaman ng mga balita, impormasyon at pangyayari na nagaganap sa ating kasalukuyan. Pangalawa naman ay ang magazine. Kapag sinabi nating magazine, ito isang uri ng babasahin na naglalaman ng mga larawan, artikulo o mga tampok na mga paksa tulad ng lifestyle, moda o mga libangan. Pangatlo naman ay ang flyers. Ang flyers ay ang mga nakalimbag na materyales na naglalaman ng mga impormasyon o mag-anunsyo ng mga produkto, serbisyo at kaganapan. At ngayon, alamin naman natin kung ano nga ba ang broadcast media. Kapag sinabi nating broadcast media, ito isang anyo ng komunikasyon na maaari nating mapakinggan o mapanood sa pamamagitan ng elektronikong signal. Ngayon, alamin naman natin kung ano nga ba ang iba't ibang halimbawa ng broadcast media. Una ay ang telebisyon. Ang telebisyon ay isang medium na naghahatid ng balita, impormasyon o mga palabas sa pamamagitan ng mga video at tunog. Pangalawa ay ang radyo. Ang radyo ay isang medium na naghahatid ng mga balita, musika o mga programa sa pamamagitan ng tunog lamang. Panghuli naman ay ang live streaming. Ito yung pagpapalabas sa mga video o audio ng real time. Ito ay sabay-sabay na napapanood o napapakinggan ng mga tao. Magandang araw sa lahat. Ako po si Denver B. Navarro, magtatalakay patungkol sa mga gabay sa epektibong pagsulat sa radyo at telebisyon. So sa panahon ngayon na napakabilis ng pagkalat ng impormasyon, napakahalaga ng malinaw at epektibong komunikasyon, lalo na sa radyo at telebisyon. Ngunit naitatanong ba natin, paano nga ba nagsusulat para sa isang audience na hindi nagbabasa, kundi nakikinig at nanonood lamang? Kaya ito ang ating tatalakayan ngayon, ang gabay sa epektibong pagsulat sa radyo at telebisyon. Una na rito ang pag-unawa sa medium. Unang-una, mahalagang maunawaan natin ang pagkakaiba ng radyo at telebisyon. Sa radyo, umaasa lamang tayo sa tunog. Kaya dapat ang pagsulat ay malinaw at kayang bumuo ng imahe sa isip ng tagapakinig. Samantala, sa telebisyon naman, may kasamang visual. Kaya ang script ay hindi dapat na nauulit ng nakikita, kundi magbibigay ng dagdag na paliwanag. So sa radyo, walang visual, kaya ang salita ang nagsisilbing mata ng tagapakinig. Dapat deskriptibo, ngunit hindi komplikado. Bawat linya ay dapat bumuo ng malinaw na imahe sa isip. Sa telebisyon naman, kombinasyon ng larawan at salita. Sa telebisyon may visual na suporta sa script. Pangalawa, gumamit ng payak, natural at makataong wika. Iwasan ang malalim na salita at gawing parang nakikipag-usap lamang. Ang broadcast writing ay parang pakikipag-usap, hindi pagsulat ng isang akademikong sanaysay. Gumamit ng karaniwang salita, iwasan ang jargon o malalim na termino, parang pinapanatiling controversial ang tono. Pangatlo, maikli at maliwanag na pangungusap. Panatilihing maikli ang pangungusap. Isang ideya lamang bawat linya upang madaling masundan ng audience. Sa broadcast writing, ang haba ay kalaban ng linaw. Isang ideya bawat pangungusap, iwasan ng paligoy-ligoy, dapat direktang ihatid ang punto. Tandaan, kung mahirap bigkasin, mahirap din itong maintindihan at maunawaan ng audience. Pang-apat, ang paggamit ng aktibong boses. Dapat gamitin ang aktibong boses upang maging mas direkta, mas malinaw, mas engaging ang paghahatid natin ng isang balita. Ang aktibong boses ay nagbibigay ng lakas at linaw sa isang mensahe ng balita.
Panglima, gamitin ang inverted pyramid. Ibig sabihin, unahin agad ang pinakamahalagang impormasyon. Ang sino, ano, kailan, saan, bakit, at paano. Sa broadcast, hindi pwedeng patagalin ang pangunahing impormasyon o pangunahing punto. Unahin agad ang pinakamahalagang impormasyon. Dapat sagutin agad ang 5W and 1H sa simula pa lamang. Pang-anim, ang pagsulat para sa pakikinig. Tandaan na ito ay para sa pakikinig. Basahin ng malakas ang script, siguraduhin natural at hindi pilit ang daloy sapagkat hindi ito isang babasahin. Ito ay pinapakinggan. Kaya dapat basahin ng malakas ang script, i-check kung natural nga ba at hindi pilit ang isang daloy, iwasan ang komplikadong istruktura upang mas unawaan ng mga audience. Pampito, ang paggamit ng numero. Gawing mas simple ang mga numero sa halip na eksaktong halaga, gawing mas madaling maunawaan ng mga audience sapagkat ang mga audience ay walang oras upang mag-compute. Kung kaya't dapat na i-round off ang numero at gawing mas relatable. Pangwalo, gumamit ng transitions. Mahalaga ang malinaw na paglipat ng ideya katulad ng mga salitang samantala at sa iba pang balita sapagkat ito ang nagsisilbing gabay ng mga audience sa takbo ng programa. Pang-siyam, iwasan ang pag-uulit o redundancy. Isa pang mahalagang tuntunin sa epektibong pagsulat sa radyo man at telebisyon ay ang pag-iwas sa pag-uulit o redundancy. Ito ay tumutukoy sa pagsasabi o pagsusulat ng mga impormasyon na malinaw na o nakikita ng audience lalo na sa pamamagitan ng visual. Sa telebisyon, hindi na kailangan ulitin ang script lahat ng nakikita sa screen dahil ang mismong larawan o video na ipinapakita ay sapat na upang maging maunawaan ng manonood ang mga nangyayari. Panghuli at pinakamahalagang prinsipyo sa pagsulat sa radyo at telebisyon ay ang etika at katutumpakan. Sa larangan ng broadcast journalism, ang bawat salitang isinusulat at binibigkas ay may bigat at pananagutan. Kaya naman hindi sapat na ito ay nakakainganyo lamang, dapat ito rin ay tama, totoo at mapagkakatiwalaan. Ang bawat salita ay may pananagutan. Kaya siguraduhin tamang impormasyon, iwasan ang bias, at i-verify ang sources. Sa kabuuan, ang epektibong pagsulat sa radyo at telebisyon ay nakasalay sa tatlong bagay: linaw, kaiklian, at katumpakan. Hindi sapat na marunong lamang tayong magsulat. Dapat marunong din tayong magpaliwanag sa paraang madaling maintindihan ng lahat. Tandaan, sa broadcast, isang pagkakataon lamang ang binibigay para maintindihan tayo. Kaya dapat bawat salita ay may saysay. Muli, ako si Mervin Navarro. Magandang araw po. Sa pagkakataong ito, tatalakayin ko ang tungkol sa mga katangian ng radyo. Isang mahalagang media na ginagamit natin sa pakikipagkomunikasyon at pagbibigay ng impormasyon. Ano nga ba ang mga katangian ng radyo? Narito ang mga katangian ng radyo. Una ay audio o tunog lamang. Pangalawa, malawak ang naaabot. Pangatlo, madaling dalhin. Pang-apat, agad-agad ang impormasyon. Panglima, mura at abot kaya. At pang-anim, umaasa sa imahinasyon. At ang panghuli, personal ang dating. Ngayon, isa-isahin natin itong talakayin. Una ay ang audio o tunog lamang. Ang radyo ay nakatuon lamang sa tunog, kaya ang lahat ng impormasyon ay ipinapahayag sa pamamagitan ng boses, musika at sound effects. Dahil walang larawan o video, kailangang malinaw, maayos at madamdami ng paraan ng pagsasalita upang madaling maunawaan ng tagapakinig ng mensahe. Kasunod ay ang malawak ang naaabot. Isa sa pinakamalakas na katangian ng radyo ay ang kakayahan nitong makarating sa maraming lugar, kahit sa liblib o malalayong komunidad. Kahit walang internet o telebisyon, basta may signal, makikinig pa rin ang mga tao sa radyo, kaya mahalaga ito lalo na sa probensya. Pangatlo, madaling dalhin. Ang radyo ay magaan at madaling bitbitin. Maaari itong gamitin habang gumagawa ng ibang gawain tulad ng pagluluto, pagbiyahe o pagtatrabaho. Dahil dito, hindi kailangang tutok ang atensyon dito para makasabay sa impormasyon. At ang pang-apat, agad-agad ang impormasyon.
Mabilis na naipahatid ng radyo ang mga balita at anunsyo. Halimbawa, sa oras ng sakuna tulad ng bagyo o lindol, ang radyo ang isa sa unang pinagmumulan ng updates dahil hindi ito nangangailangan ng komplikadong kagamitan. At ang panglima, mura at abot kaya. Hindi mahal ang radyo at hindi nangangailangan ng malaking gastos para magamit. Dahil dito, mas maraming tao, lalo na sa mga lugar na may mababang kita, ang may kakayahang gumamit at makinabang sa medyang ito. At ang pang-anim, umaasa sa imahinasyon. Dahil walang visual na ipinapakita, ginagamit ng tagapakinig ang kanyang imahinasyon upang mabuo ang larawan ng kanyang naririnig. Halimbawa, sa mga dramang panradyo, naiisip ng tagapakinig ang itsura ng mga tauhan at tagpuan base sa tunog at paglalarawan. At ang pang-uli ay personal ang dating. Ang paraan ng pagsasalita sa radyo ay kadalasang parang direktang pakikipag-usap sa isang tao. Dahil dito, nakakaramdam ang tagapakinig ng koneksyon o pagiging malapit sa tagapagbalita o DJ, na para bang siya ang kausap ng personal. At yun lamang po. Maraming salamat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Binibining Fidelis at tatalakayin po natin ang adbantahe ng radyo sa telebisyon at pahayagan. Pero bago po ang lahat, alamin po natin ang mga kahulugan ng radyo, telebisyon at pahayagan. Ang radyo ay isang uri ng media at teknolohiya na ginagamit ng radyo wave upang magpadala at tumanggap ng tunog o impormasyon. Karaniwang itong ginagamit para sa pagkikinig ng musika, balita at anunsyo at programang pang-edukasyon o libangan. Ano nga ba ang adbantahe ng radyo? So mas mura, mas pwedeng dalhin sa mga liblib na lugar kung ito ay may baterya, at pwede ring walang baterya kung may di-solar. Di ba may mga iba't ibang uri naman tayo ng radyo, may solar at rechargeable at pwede naman sa baterya. Nagbibigay po ito ng mga impormasyon sa ating bansa, maging sa mga sakunang darating sa ating bansa. Marami po tayong EM at FM dito sa Pilipinas na mga radio station. Kabilang na lamang po dito sa Tacloban ay meron po tayong RMN, Brigada. Sila po yung mga radio station dito sa Tacloban na nagbibigay po ng impormasyon sa atin. Ang telebisyon ay isang medium o kagamitan na ginagamit natin upang makapanood ng mga iba't ibang uri ng mga palabas na maaring makapagbigay sa atin ng dagdag kaalaman o kasiyahan. Ang advantage ng telebisyon ay maaring ito ay nakikita natin virtual ang mga tao kung ano ang nangyayari. Nagkakaroon tayo ng linaw, nakikinig tayo at nakikita natin kung ano ang mga nangyayari sa loob ng telebisyon. Ang telebisyon din ay nagbibigay sa atin ng impormasyon sa mga nangyayari sa labas o loob ng ating bansa. Nagbibigay din ito ng aliw sa mga tao, nagbibigay ng edukasyon, maging sa mga anunsyo na nangyayari sa ating bansa. Dito din nakikita natin ang mga iba't ibang pangyayari. Ang adbantahe ng pahayagan naman po ay pwede nating itong basahin sa anumang oras dahil pwede po natin itong madala sa kung saan, at ang pahayagan po ay naglalaman po ito ng iba't ibang uri ng mga balita, mga headline, mga sports balita. Dito po nakalagay sa pahayagan. Ang pahayagan po ay marami po tayong uring pahayagan. Meron po tayong magazine kung saan nakapaloob po dito ang mga taong nasa showbiz, ang mga kanilang ipropromote na mga produkto. Maging ang flyers po ay isang uri ng pahayagan kung saan ang flyers ay nakapaloob po dito ang mga impormasyon ng isang kumpanya na mga
parang ipropromote, pero maliit lamang po na impormasyon ang nakapaloob po doon, yung mga pinaka-importanting impormasyon po na kanilang gustong ipahayag. Kabilang po dito sa pahayagan ang newspaper. Alam naman po natin, ang newspaper ay naglalaman po ito ng maraming iba't ibang uri ng balita na maaari po nating basahin at maaari po nating basahin sa anumang oras. Magandang araw sa lahat. Ako si Bea Romero, ang magtatalakay sa mga pamantayan sa pagsulat ng balita sa radyo. Sa panahon ngayon kung saan patuloy na ginagamit ang radyo bilang isang medium ng komunikasyon, mahalagang malaman kung paano epektibong makapaghatid ng mensahe sa pamamagitan ng isang mahusay na script. Ang pagsulat ng script sa radyo ay hindi basta-basta, sapagkat ito ay nangangailangan ng malinaw, organisado, at angkop na paraan sa pagpapahayag upang maunawaan ng mga tagapakinig. Sa ulat na ito, tatalakayin natin ang mga pamantayan sa pagsulat ng script sa radyo at kung paano ito nakakatulong sa mas epektibong komunikasyon. Una, ito ay dapat angkop o audience-centered. Ang pagiging angkop ay tumutukoy sa pag-ayon ng script sa uri ng tagapakinig. Ibig sabihin, dapat alam ng manunulat kung sino ang kanyang audience, bata man, kabataan, o matanda, at kung ano ang kanilang interes at antas ng pag-unawa. Halimbawa, kung ang target ay kabataan, maaaring gumamit ng mas modernong salita o estilo ng pananalita. Kung hindi angkop ang wika o paksa, maaaring mawalan ng interes ang tagapakinig o hindi nila maintindihan ang mensahe. Pangalawa, dapat ay payak at malinaw. Sa radyo, mahalagang simple at direkta ang paraan ng pagsasalita dahil hindi ito nababasa kundi naririnig lamang. Ang paggamit ng maiikling pangungusap at karaniwang salita ay nakakatulong upang agad na maunawaan ang mensahe. Iwasan ang malalalim o technical na salita kung hindi naman kailangan. Kapag masyadong mahaba o komplikado ang pangungusap, maaaring malito ang tagapakinig dahil wala silang pagkakataong balikan ang sinabi. Pangatlo, katiyakan o accuracy at clarity. Ang katiyakan ay nangangahulugang tiyak at eksakto na mga salitang ginagamit sa script. Dapat iwasan ang mga salitang may dobleng kahulugan o maaaring magdulot ng kalituhan. Halimbawa, sa pagbabalita, kailangang malinaw ang detalye tulad ng oras, lugar, at pangyayari. Ang pagiging tiyak ay mahalaga upang hindi magkamali ng interpretasyon ang tagapakinig at mapanatili ang kredibilidad ng programa. Pang-apat, batay sa tunog o sound-based writing. Dahil radyo ang medium, umaasa lamang ito sa pandinig. Kaya mahalagang gawing buhay ang script sa pamamagitan ng malinaw na paglalarawan gamit ang salita at paggamit ng sound effects, musika, at tono ng boses. Halimbawa, kung may eksena ng ulan, maaaring gumamit ng tunog ng patak ng ulan upang mas maramdaman ito ng tagapakinig. Sa ganitong paraan, nabubuo ang imahinasyon ng audience kahit wala silang nakikita. Panglima o panghuli, organisado at may format. Ang isang maayos na script ay may malinaw na pagkakasunod-sunod ng ideya, may simula, gitna at wakas. Nakakatulong ito upang maging madali madaling sundan ng tagapakinig ang daloy ng programa. Bukod dito, may sinusunod ding format sa pagsulat, tulad ng paggamit ng malalaking titik para sa sound effects.
at malinaw na paghiwalay ng linya ng tagapagsalita. Ang organisadong script ay nagsisilbing gabay hindi lamang sa announcer, kundi pati sa buong production team. Sa kabuuan, ang pagsunod ng mga pamantayan sa pagsulat ng balita sa radyo ay mahalaga upang maging malinaw, tiyak at kawili-wili ang paghahatid ng impormasyon. Sa pamamagitan ng pagiging angkop sa tagapakinig, paggamit ng payak na wika, pagiging tiyak, pagtuon sa tulog at maayos na organisasyon, mas nagiging epektibo ang isang programang panradyo. At yun lamang po ang aking paksa. Maraming salamat. Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Leilani Ñones ang magtatalakay patungkol sa mga katangian na dapat taglayin ng balitang panradyo at pantelebisyon. So, una sa mga katangian ay dapat totoo at tumpak. Ang lahat ng mga nilalaman o impormasyon ay dapat nakabatay sa tunay na pangyayari, tiyak na pets sa lugar at pangalan. Hindi dito pinapayagan ang paggawa ng kwento, pagpapalit ng katotohanan, o pagdadagdag at pagbabawas ng mga impormasyon o ng mga pangyayari. Mahalaga rin na pasuri at mapatunayan ang pinagmulan ng impormasyon bago ito ay balita upang maiwasan ang mga maling balita o sabi-sabi lamang. Pangalawa ay malinaw at madaling maunawaan. Dito gumagamit ng mga karaniwang salitang ginagamit sa pang-araw-araw na buhay at dapat maiintindihan ng lahat anuman ang antas ng edukasyon o gulang ng mga tagapakinig o mga nanonood. Iniiwasan rin ang mahabang pangungusap, mga malalalim na salita, mga technical terms na nangangailangan ng karagdagang paliwanag. So, ang paraan ng pagpapahayag dapat ay tuwiran at direkta upang agad na makuha ang diwa ng mensahe. Ang sumunod naman ay dapat napapanahon. So, sa pagbabalita, dapat inihahatid dito sa oras na nangyari o agad matapos mangyari ang isang pangyayari dahil nawawalan ito ng halaga kapag naiparating na o huli na kapag alam na ito ng marami. So, ang pagiging napapanahon ay nagpapahiwatig na ang impormasyon ay kapaki-pakinabang at maaaring gamitin agad ng madla para sa kanilang pangangailangan o kanilang pagpapasya. Sumunod naman ay dapat patas at walang kinikilingan. Dito ipinapakita na ang lahat ng panig o pananaw na may kinalaman sa pangyayari ay dapat pantay-pantay at walang pagtatangi. Hindi dapat ipakita ang kanilang sariling pananaw, damdamin o kagustuhan ng nagbabalita at hindi rin dapat paboran ang sinumang tao, pangkat o samahan. O ang layunin nito ay magbigay ng sapat na impormasyon upang ang mandala ay makabuo ng sarili nilang pananaw at pasya. Sumunod naman ay maikli ngunit buo. Dahil limitado ang oras sa pagbabalita, dapat ang bawat balita ay maikli at tuwiran. Ngunit naglalaman pa rin ng mga mahalagang detalye o impormasyon tulad ng sino, ano, saan, kailan, bakit at paano. So ito ay upang masakop ang maraming mahalagang ulat sa itinakdang oras at hindi mawalan ang atensyon ng mga tagapakinig o nanonood. Panghuli naman ay dapat may paggalang at wasto. So dito dapat ikinagalang ang dangal at karapatan ng lahat ng taong sangkot o apektado ng pangyayari. Hindi ito naglalaman ng masasakit na salita, panirang paratang, o nilalamang maaaring makasakit ng damdamin, magdulot ng takot o magdulot ng kaguluhan. Ipinapahayag lamang na ang kailangan sabihin at iwasan ang mga detalyeng hindi kailangan o nakakapinsala. At ngayon naman dumako tayo sa mga pangkalahatang pamatnubay sa pagsulat ng script sa radyo at telebisyon. So una, maging malinaw at simple. Dito gumamit tayo ng mga salitang madaling maiintindihan. Iwasan natin ang mga technical na salita o jargon. Pangalawa, sumunod sa 5 W's and 1 H. Dito siguraduhin nasasagot ng balita ang sino, ano, saan, kailan, bakit at paano.
So, sumunod naman ay pagsulat para sa tenga o writing for the ear. So, ang radyo ay naririnig lamang. Isulat ang script sa paraang nakikipag-usap. Sumunod ay maikli at direkta. Gumamit lamang ng mga maiikling pangungusap. So, ang isang balitang panradyo ay karaniwang tumatakbo sa loob ng 30 segundo na may humigit kumulang na 65 salita. Panghuli ay teaser o intro. Gumawa ng mga makatawag pansing pahayag sa simula upang kuhanin ang atensyon ng mga tagapakinig o mga manonood. So sa kabuuan, ang balitang panradyo at pantelebisyon ay dapat maging totoo, napapanahon, malinaw at walang kinikilingan. Gayon din dapat ito ay may kaugnayan sa mga pangangailangan ng mga madla. Ang una ay nakasalalay sa tinig at tunog, habang ang huli naman ay umaasa sa pagtutugma ng salita at larawan. Ang mga pamatnubay sa pagsulat ng script ay nagsisilbing gabay upang matiyak na maayos, tumpak at mabisang na ibabahagi ang impormasyon. So kapag sinusunod ang mga ito, nagiging kapaki-pakinabang na kasangkapan ang balita para sa lahat. At yun lamang po, maraming salamat.